Mig Subiri, JV Ejercito, Jinggoy Ejercito, at si Mark Villar pa pala. Dahil na bumoto sa kanila na sila yung mga pro-indict. At lahat ng yan, tinitingnan nila ang pulso ng bayan. Kasi magkakaroon na ng survey yan. Pag nakita nila na kontrang-kontra ang majority na i-impeach si Inday Sara, maniwala ka, magbabalik tayo yan. Walang boboto ng impeachment dyan. Taka na yun, sabi yun, naipalabra ko sa kipanam but thank you ko na sa todo. Natudo ko sa silang miya si Malo, yun gusto sa. Pero, tayo sa desde akong kimer o laso. Miss Ma'am. Naamo diri kada gabi. Yes, ma'am. Badayon kapag amo mo may wala yung Yes, ma'am. makaulit to siya. Wala na yung makapubong. Bisang kinsang mga bangaga. Yes! Why mga bangag ng mga pupubong. Makauli na gid, ma'am. Makauli na dyan, ma'am. Ma'am, makauli na gid, ma'am. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano na meron ngayon, ha? Siyam na senador lang ang kailangan ni BP Sara, para mawala na impeachment na yan. Ang sabi niyo, siyam na boto kinailangan ng Duterte Black sa Senado para hindi ma-impeach si BP Sara. O, siyam na boto. So, ilan ba yung pumasok? 5. Meron pa yung nasa yung mga hindi pa natapos ang termino. O, may kakampi pa doon. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung video para maliwanagan tayo. Ano yan ba ang dapat natin abangan? So, impeachment? Yan ba talaga ang gusto nila? Kaya nga eto na eh. Siyam na boto lang ang hinahanap. Pero may nakapagsabi na, sabi ko sa inyo eto, i-analyze dito mabuti, ihimay-himayin dito kung ilan sa mga senador ang papanig sa alkansya at papanig dito sa kay BP Sara. Ano? Tignan natin. Pero nakalike ka na ba? O, like mo muna para hindi tayo nagkakalokohan dito. O, nakasubscribe ka na ba? I-bell all nyo para nakakatanggap kayo ng notification. At syempre, abangan nyo, yung inendorso ni BP Sara, napaluha. O, natatandaan nyo ba yung sinamahan ni BP Sara sa Zamboanga na si Kaimer Olaso? O, ngayon, napaluha. Bakit? Napaluha hindi sa panalo. Napaluha siya dahil kailangan ng tao ang serbisyo niya. Salamat, Sir Kaiser. Sana asahan namin, lalo na sa Zamboanga. Kailangan ng taga Zamboanga ang tulong mo. O, eto na, ipasok na natin dito. Pero bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo na. Eto na. Sa pagpapaliwanag ng political analyst na si Malu Tiquia mula sa mga nananatiling senador at sa bagong papasok na panalo sa Magic 12 ngayong May 2025 elections. Nakakalimutan ko. Para maging excited kayo, at tapusin ang video natin sa dulo. Sabihin nyo kung saan lugar kayo. Kung umabot man kayo sa dulo, ando na ho yung pahayag. Uuwi. Uuwi. Sino ang uuwi? Ayan ang abangan natin. Tuloy natin to. Anay niya ang mga posibleng magpapabor sa impeachment ni Vice President Sara at hindi papabor at kokontra sa impeachment ni VP Sara. Mayroong mamamangka sa dalawang ilog. Mayroong papabor at mas lamang papala ang kontra sa impeachment ni VP Sara. At ang papabor lang pala sa impeachment ni Vice President Sara ay walang iba kundi si Chis Escudero, Rizon Tiveros at Raffy Tulfo. 9 na boto lamang ang kailangan ni Vice President Sara para makalusot sa impeachment. Gets nyo na? Sino-sino yung nabanggit na pangalan na pabor sa impeachment? Andyan si Kilay, andyan si Dairus. Andyan sino? Sino pa? Ilan lang po yan.
kumpara dito sa mga pabor kay BP Sara. Ay napakarami ho. Andiyan si Senador Bato, 1. Andiyan si Senador Bongo, 2. Andiyan si Senador Marcoleta, 3. Andiyan si Pia Cayetano, 4. Andiyan si Amy Marcos, 5. Andiyan si Camille Villar, 6. Andyan si si Jinggoy. Sabihin natin sabihin natin 7. Andyan si Robin Hood, 8. Andyan si sino pa ba? Sino pa ba? Oo, si Pia nabanggit ko na si Senador Marcoleta. Sa kabila, si Robin Hood nabanggit ko na. O si Sambillar, si Mark. Siyam. Wala na impeachment. Ha? Wala na. Tapos, finish na. Doon sa mga magagaling nagmamagaling na nag-a-analyze na ito lang impeachment, wala na ho kayong kakampi sa Kamara. Yung prosecutor nyo, ligwak. Hindi ho nanalo. Sino ba yung mga kaliwat kanan na gusto maging prosecutor ng impeachment? Wala na ho sila. Andyan yung naka-violet lagi. Yung nagtanong ng mali-mali kay Tatay Digong habang inimbestiga si Tatay Digong na napahiya. Sabi ni Tatay Digong, pulis ka ba? Di ba? Natatandaan yon. Ilan sila na meron nga pala. Kapapasok lang. Sila yung nanalo ng party list. Aba, gusto maging prosecutor? Agad-agad. Ganun ba yun? Talagang galit na galit ka talaga, sa mga Duterte, bakit? Kasi andyan yung amo mo. Sino? Si Saba. Kampi kayo nun, di ba? Kaya gusto mo maging prosecutor ka ng impeachment. Hindi na nga aabante. Wala na. Finish na. Tuloy natin to. At hindi na siya mapatalsik sa kanyang pwesto. Dito na inihanay ni Malutikia ang mga kontra sa impeachment ni Vice President Sara at anti-admin ng Marcos administration. Mula sa Magic 12 na makakapasok ngayong May 2025 elections, ang para-pabor kay Sara ay sina Bongo, Bam Aquino, Senator Bato de Rosa, Marcoleta, Pia Cayetano, Camille Villar at Amy Marcos. Isama mo pa si Senator Robin Padilla, Mig Subiri, JV Ejercito, Jinggoy Ejercito at si Mark Villar pa pala. Siyam na boto lamang ang kailangan ni Vice President Sara para makalusot sa kanyang impeachment. At kapag nakumpleto na ang 24 senators, higit pa sa 100 ang kokontra sa impeachment ni Vice President Sara. Di ba mga kasama? Yan ang sinasabi natin. Kasi itong mga ito, nagpadala sa kanilang boss. Yung boss nga nila kung may kalaban, talo Alam nyo bakit? Ginawa ng paraan si Ate Nene. Dahil kung si Ate Nene ay natuloy sa Leyte, sa pagka-congresswoman ng District 1, wala na yan lulong nyo. Wala na yan. Ayun nga pala congratulations, Congressman Congressman Alvarez. Ungab, sorry. Congressman, alam namin na naging naging House Speaker ka. Sana magkabutuhan ulit. Sana magkabutuhan kasi bagong Congress na. Doon, ito lang doon sa mga bagong congressman, mag-isip-isip kayo. Gusto nyo pa ba ng mga bakulaw at dorobo na pamumuno? Wag na kayo kasi mahirap. Dahil kasusunod hindi na mananalo. Kita nyo yung mga dorobo. Nagngaw-ngawan. Walang boto. Tinanong nila, taga-Antipolo, lumusot ba? Hindi ho. Tinanong nila, lumusot ba yung taga-Laguna? Hindi ho. Lumusot ba yung taga-Maynila? 2 lumusot, yung isang ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Marikina, wala rin. Alin pa ba? Type nyo sa comment section mga kasama kung sino-sino sa lugar nyo ang hindi lumusot. Siya nga pala. Yung in-endorso rin ni VP Sara sa Quezon City, District 5, lumusot. Congratulations. Suntay ba yung Bong Suntay? Congratulations ng marami, At sino pa? Yung yung baboy. Yung babaeng mataba. Wala rin, Wala rin inabot. Talo.
Kasi bakit? Mahilig makisawsaw. Akala mo kung sino marunong. Teka rin naman ang utak, sabi ni Aling Ledesma. Tara, Ay, nako. heto pang opinyon ni Ms. Crisette Laureta Chu. Why Bam and Kiko won? Hindi ko maintindihan bakit hindi maintindihan ng marami why Bam and Kiko won. At a time na wala ang ibang pambato ang anti-Marcos and anti-Duterte segment. They're the symbols of the anti-unity resistance. Ito lang in fairness lang ho binati o pinasalamatan kung nakakapanood kayo ng mga vlog ng iba't ibang content creator, ng mga vloggers, meron hong appreciation si Mr. Bam kay Tatay Digong. Bakit? Pinirmahan niya yung bill na ginawa nito. Nagpapasalamat din ito Oo, kahit papano. Bakit? Kahit siya ay oposisyon at sila Tatay Digong ay administrasyon noon, hindi ho nagdalawang isip na pirmahan agad-agad yung ginawa nitong bill. Anong bill yun? Yung sa school, libre ang aral sa mga university. Mas maganda nga naman. At hindi tumutol si Tatay Digong dun kasi hindi naman makakasama, bagkus makakabuti. So siguro, kaya naisipan din na ikampanya ito ng religious group kasi ganun, may nagawang bill. Tsaka sa kulay ho ngayon, parang natitimbang ko ito lang para sa akin mas gusto ko pa nga yung kulay nito kaysa sa kulay pula Oo, kasi ito hindi naman, walang galit Wala siyang galit na kahit papano, yung alam mo yung, nagagets nyo? Pero in fairness, nagpapasalamat siya kay Tatay Digong. Alam naman natin, hindi rin ito pipirma sa impeachment. Hindi rin ito sasang-ayon. Bakit? Nakita niya naman, di ba, ayaw ng religious group na impeachment kay BP Sara. Tapos, bibigla siyang, impeach yan, impeach. Hindi ganun yun. Hindi na to makikialam. At may nagsabi nga mamaya na natin babagitin ng pangalan. Ang sabi niya roon, hindi siya against. Makikipagtulungan siya kung kaninong partido ba. Magaling. Ayos yan. Good job yan. Kaya, doon sa mga alipores ni Lulong at Lulong, tigilan nyo na yung impeachment. Mag-focus na lang kayo sa trabaho nyo. At, iwasan nyo na yung pandudurobo Huwag nyo na masyadong ubusin. Kasi inubos niya na tuloy. The kakamping vote has to go somewhere, right? That's a reliable 40 million. Binuhos na sa kanila ng kakamping ang votes kasi dalawa lang sila na sure win. And walang ibang kakamping senatorial candidates. Heidi Mendoza fumble with her views. Loki Espiritu is not palatable to many kakampings. Ayun, kita nyo na. Dalawa, syempre, mag-iisip-isip yan. Lalo na ito si Dagat. Mag-iisip yan kung susulong ba sa impeachment. Hindi na ho. Kaya, ang mangyayari sa impeachment, lusaw na. Wala nang pag-uusapang impeachment na yan. Duterte and PDP laban at Duterte Youth, PL, nanguna sa yan ang totoo. Kaya nagtataka tayo, bakit ano nangyari sa boto dito at ano nangyari sa resulta. Kataka-taka. Alas 12 ba? Alas 2 na madaling araw, kasagsagan ng bilangan, nawala ang 5 milyon. Buti meron nakamonitor, no? Saklap, 5 million, saan mo ilalagay? Nagtataka rin ho yung mga taga-Mindanao kasi solid sa Mindanao Solid sa Mindanao, Cebu. So pag sinama mo yun, Visayas, Mindanao, mas malaki ho ang boto. Kaya nagtataka ang ating kababayan sa Mindanao at Cebu, solid kami, Duterte. Ano nangyari? Hindi natin alam. Ang sabi ng iba, magaling mag-magic ang makina. Pero, kung sinunod lang nila yung sinabi ni Atty. Respicio, yung magic na yan, wala yan. Walang magic na mangyayari. Ngayon, hindi ko alam kung meron magpipetisyon na mano-mano. Pero sabi doon, sa paliwanag, wala pa raw batas na ganun. Hindi ko lang alam Hindi ako sure sa ganun. Kasi pagtapos ng botohan, kinakaso yan kung meron kang petition o meron kang reklamo, kailangan pa ikaso yan. So, ang mangyayari dyan,
parang kampi-kampihan din, ano? Oo, numbers gaming. O, naalala nyo yung laban ni Bonget saka ni Ate Lenny. Diba? Ano sila, nagbilangan. Wala rin. Sa tinagal-tagal din ng panahon, ganun din, kinalabasan. Tapos na yung termino. Ganun din. Kaya, mas maganda, ito lang ha, mas maganda sa maganda, makagawa ng maayos at reliable na yan, mga counting machine. Pero sa ibang bansa, walang ganyan. Doon sa amin, sa probinsya namin, sa Jupiter, wala kang makitang dayaan na ganyan. Dapat kasi magkaroon sila ng sistema eh. 'Di ba? Ganito. Okay. Boboto ka. Ballot box, may resibo ka. Ngayon, yung resibo mo, meron kang code doon. Dapat meron kang code. Tapos, i-scan mo na lang yun para ikaw mismo doon magsasalpak. 'Di ba? O kaya naman, boboto ka, pindot-pindot ka lang sa machine. Wala itong mga dorobo, yung mga nanonood dyan, pindot-pindot ka lang. Pagkuha mo ng resibo, may barcode, may mga listahan, punta ka na naman doon sa isang lugar. Ito lang para lang sa imagine niyo lang na gano'n ang sistema. Para walang dayaan. O kaya, ipapasa mo sa isang office, no? Ihuhulog mo doon. 'Di ba? Wala, maano yung natin? Magulo yung sistema dito. Eto na, masyado kang madaldal, Kuya Goods. Nanibabaw sa 2025 senatorial at party list election sa mga Filipino overseas voters sa Hong Kong, Macau at Malaysia ang mga kandidato ng Duterte ng PDP Laban at ang Duterte Youth Party List batay sa opisyal na resulta ng Commission on Elections. Si Cherry Light magbabalita. Ayon sa Special Board of Canvassers, isinagawang opisyal na canvassing para sa mga rehiyon ng Hong Kong SAR, Macau SAR at Malaysia noong Mayo 12, 2025. Alinsunod sa COMELEC Resolution No. 11081, libu-libong overseas Filipino workers ang lumahok sa halalan upang pumili ng kanilang mga kinatawan sa Senado at sa Kongreso sa pamamagitan ng party list system na isang matinding pagpapakita ng kanilang karapatang bumoto kahit malayo sa sariling bayan. Mula sa kabuang 94,295 na rehistradong botante sa Hong Kong at Macau, 31,637 ang nakaboto na, may voter turnout na 33.55% na indikasyon ng aktibong partisipasyon ng mga OFW sa rehiyon. Nanguna sa senatorial race si Bongo ng PDP Laban na may 20,526 na boto. Sinundan siya ni Ronald Bato de la Rosa. Kita nyo? Sa Hong Kong ang taas ng boto ng ating mga pambato. Senator Bongo 20,000, Bato 18, almost 19. Senador Marcoleta, 18.5. O sabihin natin, 18. Jimmy Bondoc, 14. Rodriguez, 12. So, solid kasi sa Hong Kong eh. Naalala nyo yung nag-survey kami ng Hong Kong? Solid talaga. Mula sa parehong partido na may 18,996 votes at Rodante Marcoleta na may 18,488 na boto. Pasok rin sa top 10 sina Jimmy Bondoc na may 14,340 votes, Attorney Vic Rodriguez 12,918 votes, Raul Lambino 12,899 votes, Attorney J.V. Hinlo 12,568 votes, Philip Ipe Salvador na may 11,948 votes, Doc Marites Mata na may 11,325 votes, Pastor Apollo C. Kibuloy na may 10,234 votes. Sa party list race, nanguna ang Duterte Youth na nakakuha ng 6,153 na boto o katumbas ng 22.78% ng kabuang boto. Sa Malaysia naman, 2,747 sa 9,669 na rehistradong botante ang lumahok, katumbas ng 28.41% turnout. Patunay ito na kahit nasa ibayong dagat, aktibo pa rin ang mga Pilipino sa pagpili ng mga leader na kanilang pinagkakatiwalaan. Totoo yan. Habang kami nagsasurvey doon, talagang yung iba pa nga napapaluha eh. Tapos, ano nangyari? Na magic. Dati, yung Star Magic, Star. Dito, Moon Magic na ata. Ibang klase talaga. Ismi Marimar. Kaya sinabi ni Atty. Salpanielo, maaring magbago ng posisyon sa impeachment. Malinaw sa malinaw na talaga. At ito nga, abangan natin. Alam nyo, gusto nating abangan. Yung patawag ng ombudsman dun sa mga
Nagpadala kay Tatay Digong sa dahig. Pero, may good news kasi. Maganda yung good news ito Pagkatapos nito, bibigay ko sa inyo yung good news. Hindi muna. Bibigyan ko muna kayo ng isa pang slide. Kasi excited din ako Excited din ako na marinig nyo kung ano yung mga bagay-bagay nyo gusto malaman. Ibang klase talaga to. Sino uuwi? Uuwi na ba? Sino uuwi? Abangan nyo sa dulo ng ating video. Yan, mga senador na yan. Ang mga incumbent, iisipin nila, yung 3 years from now, 2028, tatakbo sila. At yung mga nanalo naman, hindi sila maaaring tumalikod dun sa paniniwala ng taong bayan na bumoto sa kanila na sila yung mga pro-indict. At lahat ng yan, tinitingnan nila ang pulso ng bayan. Kasi magkakaroon na ng survey yan. Pag nakita nila na kontrang-kontra ang majority na impeach si Inday Sara, maniwala ka magbabalik tayo yan. Walang boboto ng impeachment dyan labang si Inday Sara. Regardless of party affiliation. Maliban na lang kung talagang panatiko kang kontra. Na nabulag ka na. Tumanggap ako ng text kay Senator Bongo at nagpapasalamat siya sa pagtulong sa kanya. At ang sagot ko sa kanya ay ganito. Alam mo nga ako, karapat-dapat lamang na ikay nag-number 1 sa Senado. Sapagkat ipinakita mo ang iyong katapatan sa serbisyo. Ikaw kako ay hindi na bago ang ugali mo mula nung kita'y makilala bilang assistant ni Mayor Duterte sa Davao. At nung ikaw ay pumasok sa kabinete at sa Senado, talagang ipinakita mo ang pagsilbi sa taong bayan, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Wala akong nirefer sa kanya na hindi niya tinulungan ora mismo. Wala akong nabalitaan na humingi ng tulong sa kanya na hindi niya binigyan ng kaukulang pansin. Tama. Kaya sabi ko, ang taong bayan, nung tinignan ng record mo, ay binigyan ka ng gantimpala at deserving mo yan. Kaya ka nandyan. At marami ka pang mararating. Sabi ko, you're destined for greater things. Kaya keep it up. Kapagkat kahit na anong paninirang ginagawa sa'yo, nakikita ko na ikaw ay untarnished, untainted ang integridad mo. Nakita ko yan. Kaya masigasig ang kakampanya ko sa iyo. Yan si Bongo naman. Ang sorpresa, Jay, na hindi inaasahan ng marami ay yung pagpasok ni Bam Aquino at ni Pangilinan. Gulat sila kasi sa mga survey, malayo sila. Marami talaga magugulat. Opo. Tama. Nagmamakaawa nga yung yung nagmamakaawa nga yung asawa nun di ba? Nag-iiyak, iboto. Pero nagtataka ang taong bayan, bakit? Ano nangyari? Bigla naman, wala tayong magagawa. Hindi naman tayo yung nakapesto. Oo, pero may mga ugong-ugong, galit na galit ang taong bayan, dapat daw tuloy nyo. Pero gaya ng sinabi ko na sa programa nito, ang siguradong mananalo dyan, yung number 1, yung mga dati nang kilala. May pangalan, yung may name recall. At si Bam Aquino at sa Pangilinan, dati na mga senador yan. Kilalang-kilala na ng mga elektorado yan. Kaya hindi na rin ako nagtaka na pumasok sila kahit na sila yung mga dilaw. Kasi tanda mo, yung mga botante, lalong-lalo pa, lumalabas. Parang pinasabi nila na yung mga millennials saka Gen Z, yung mga 18 to 24 years old na Gen Z, at yung 25 to 40 something na mga millennials, yun daw ang bumubuo ng maraming botante. And these people, sila yung mga nakapag-aral. Sila yung mga edukado. Kaya makikita mo, meron na silang discernment, meron silang tools, may sangkap sila upang pag-aralan nila kung sino. Mga nagbabasa yan, nakikinig yan, nanonood yan. Kaya ang mga panukatan niya mataas na, mahihirapan ka dyan. Kaya pipiliin nila. Kung titingnan mo, habang totoo ng mga dilaw ito, si Bam, at si Pangilinan. Kasi ang nangyari kasi sa mga dilaw, kahit na mahusay, iba sa kanila, nagiging bigot sila. Bigot ba? Ibig sabihin, parang
ang pananaw nila sa mga sarili nila, sila lang ang malinis, sila lang ang magagaling. Yan ang mga bigot eh. Pero, itong mga Gen Z at saka mga millennials, pag pinili mo naman, ilalagay mo si Bam Aquino sa si Pangilinan, ikukumpara mo naman dun sa mga bago na gustong tumakbo. Tapos maririnig nila, hindi lang maririnig kasi nga, may mga edukado mga yan eh. Alam nila na mayroong mga tumatakbo dyan, mga bagong salta na naupo, kapangyarihan, pero masasama ang mga reputasyon. Ayaw nila yon. Tama. Okay, kailangan doon sa mga bagong upo, pakabait kayo ha. At wag na kayo mag-impit-simpit. Tigilan nyo na yan. Ang nakakarami nga ay ayaw eh. Ang gusto ng tao, yung maayos lang. Ang kini-question lang naman yung pandudurobo eh. Asa ng kaban ng bayan? Asa ng reserve gold? Asa ng flood control? Yun lang naman eh. Oo, kung hindi nyo sinimulan kay BP Sara, hindi kayo magkakalintik-lintik. Budget ni BP Sara, gusto yung durobohin. Nagalit tuloy yung BP namin. Di ba? Eto, salamat BP. Ayan, nagpapasalamat sa dito. Bakit? Eto, sino to? Siya yung inendorso ni BP Sara sa Zamboanga. Okay, pasok natin to. Buenas noches, good evening. Exactly 10:42 this evening. Takio, Rapidio, gracias. Na entero vivientes del ciudad de Zamboanga. Con el amor y soporte dale conmigo. Inade amo el entero grupo de la Team Zamboanga. Thank you. Que no sabía, no hay palabra cosa que pueda hablar, but thank you con ustedes todo. Na todo cosa sila me hace malo y destroza. Pero na ustedes de ako me olaso. I promise to work hard for Zamboanga City. Trabajan yo. Ay, llamando a ustedes conmigo, ¿no? I know. No hay ustedes conmigo de from the beginning. Sabi ustedes pag-iturit and struggle. But then, God is so good. Yan ang congressman. Sobrang galak niya at pasasalamat lumuluha. Yan ang may puso. Ganyan dapat ang maging congressman nyo sa lungsod nyo. Nangako siya, natutulong siya. Diba? Salamat at na-endorso ni BP, si Congressman Olaso. Eto na. Happy ba kayo dito? Happy? Sino magbabalita nito? Uuwi na. Woo! Excited? Happy ba kayo mga kasama? Eto, ipapasok ko para ewan ko kung kayo ay magagalak sa tuwa, mapapatalong kayo sa galak, o talagang baka hindi kayo makatulog sa balitang ito. Expected natin, sana, hopefully, malapit na. Ay pasok mo, Madam Hanilet. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Naamo diri kada gabi. Yes, ma'am. Badayon kapag amo mo may wala Yes, ma'am. makaulit to siya. Wala na yung makapugong. Bisang kinsang mga bangaga. Yes! Why mga bangag ng mga pugong. Makauli na gid, ma'am. Makauli na gid, ma'am. Ma'am, makauli na gid, ma'am. Anong sabi ni Madam Hanilet? Makakauwi na. Doon sa mga gustong pumigil pa ng mga dorobo at mga bulager, eto na. This is real. Mainggit kayo. Dahil pag andito na si Tatay Digong, marami na naman kami panonoorin. Ang alin. Papanoorin namin
kung paano litisin naman yung mga dorobo na nagpalipad kay Tatay Digong sa dahig. Uumpisahan na yan. Pagka-upo ni Ate Amy, pag upong-upo si Amy, pwede ba mag-request? Pwede bang bilis-bilisan nyo? Gusto namin makita na sila naman. Yung mga nabanggit doon sa hearing, sila naman. Hindi puro Duterte, hindi puro BP Sara, hindi puro Tatay Digong, hindi puro kaalyado ng mga Duterte. Sila naman para masaya at parehas ang laban. Sino kaya ang unang mababalasa? Survey tayo mga kasama. Naniniwala ba kayo na merong mananagot doon sa 5? O hindi lang 5, dagdagan pa natin kung sino-sino yung mga cast o karakter. Abangan natin yan. Gusto nating malaman. Totoo ba? Na merong mananagot? Ate Amy, ikaw na bahala. Ayan, kung umabot ka sa video na ito, sabihin mo kung saan lugar ka. Shoutout sa'yo. At syempre, bibigyan ko kayo ng mga magandang mga vlog, mga reaction. Kaya hanggang sa muli ha. Bye-bye!